isang malakas na palakpak po sa ating Diyos na buhay. Let us welcome the presence of the Lord in this place. Let us welcome the presence of the Holy Spirit. Oh, we bless you, Lord. We welcome your presence, Holy Spirit. We welcome your presence, Holy Spirit. Move in your way, Lord. Move in your way, Lord. Take your place, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Makakaupo na po ang bawat isa sa atin. Magandang umaga po o tanghali sa inyo pong lahat. Tayo po ay nagagalak na makita natin ang ating mga kapatiran na nandirito sa lugar na ito. Sama-sama tayong nakikinig, sumasamba, nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Pwede bang pakikalabit ang inyong katabi at sabihin niyo pong humanda ka? May sasabihin ng Diyos sa'yo. Praise the Lord. Alam niyo po ba na hindi hahayaan ng Panginoon na kayo ay pumunta sa lugar na ito o makinig sa FB Live natin nang hindi po nakahanda ang Diyos na magpahayag sa inyo? Amen? Kasi po nais ng Panginoon na ipahayag niya ang kanyang sarili sa kanyang mga anak na naghahanap sa kanya at nakikinig sa kanya. Kaya po wag nating pabayaan na makalagpas sa atin kung ano ba ang mensahe ng Diyos sa atin para sa buong linggong ito. Amen po ba? Sabi nga, huwag tayong maging tagapakinig lamang kundi maging tagagawa ng salita ng Diyos. Paano natin magagawa ang salita ng Diyos kung hindi natin malalaman ang kanyang kalooban sa atin? So every week, may itinuturo ang Diyos sa atin. Inihahanda tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya ito pong mga salita ng Diyos ay ilagay natin sa ating mga puso upang sa ganun sa buong linggo, meron tayong panlaban sa kaaway. Amen po ba? Praise the Lord. Kaya ngayon po, last Sunday of the month, ano po? Last Sunday of the month na po natin. Napakabilis ng panahon. Isang tulog, isang buwan na pala yung nakalipas. At tayo po ay papasok na next week sa ating mahal na araw. April, no? Ay, last Sunday ba ngayon? Ay, hindi pa pala. May 31 pa pala. Okay. So, fourth Sunday na po ng buwan na ito. At next week ay meron tayong last Sunday, which is sunrise service. No po? Sunrise service na po natin yon. So tayo ay nandun pa rin sa ating tema sa Jesus is Lord Church Worldwide, Revival, a call to absolute obedience. A call to absolute obedience. Napakaganda po ng pagsunod, napakahirap lang sundin. Di po ba? Madaling sumunod kapag gusto natin. Ang hirap sundin pag ayaw natin. Pag hindi natin gusto ang isang bagay, ayaw. Ang hirap-hirap sumunod. Pero ito yung tinuturo ng Lord sa atin absolute obedience. So ngayon po ang topic natin is the risk of obeying God. Ay, meron parang panganib kapag sumunod tayo sa Diyos, no? The risk of obeying God. Ano kaya yun? Ano kaya yung risk na to ng pagsunod sa Panginoon? Meron ba panganib kapag sumunod sa Diyos? No. Kaya mamaya po makikita natin yan. Dapat excited tayo na makita ito. Kaya purihin po ang Diyos. Ang ating babasahing talata po ay nagmula sa Luke chapter 5 verses 1 to 11. At makikita po natin iyan. No po, basahin po natin at makibasa kayo sa akin. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. Verse 2, may nakita siyang 2 bangka. Sa baybayin, nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong.
Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang 2 bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasamahan dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, ang mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip na mga isda ang iyong huhulihin." Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Alam niyo po mga magulang at kapatid, alam na alam po ng bawat isa sa atin na merong plano ang Diyos at may nais gawin ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya lang minsan hindi tayo sigurado kung ito ba talaga ang naisin ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi natin masigurado, hindi tayo sure, is this the will of God for my life? Kaya minsan dahil hindi ka sure, ang naiisip mo na lang, wag kong gawin ito. Kasi hindi ko naman masigurado kung ito. Hindi ko makita kung ito talaga ang kalooban ng Diyos. Hindi natin marinig ang tinig ng Diyos. And we know na we cannot hear the voice of God kapag nandun yung kasalanan sa ating mga buhay. Di po ba? Kapag tayo nabubuhay sa kasalanan, we will not hear the voice of God. We will be easily deceived because of this sin. So kapag dumarating sa ating mga buhay na hindi tayo masyadong sigurado at hindi natin alam at ano bang eksakto, kaya hindi tayo maging sigurado kasi parang kakatuwa naman yung pinagagawa ng Diyos sa atin eh. Kaya anong ginagawa na lang natin? Hindi na lang tayo sumusunod. Alam niyo po ba, pag nagbasa kayo ng banal na kasulatan ay napakaraming kalooban ng Diyos na ipinagagawa sa atin na sa isipan natin bilang tao, parang hindi. Parang nakakatawa, parang kakaiba, parang hindi natin kilala, parang hindi natin maunawaan, kaya hindi tayo gumagawa. Alam niyo, makita natin yung kilos ng Diyos. Dapat familiar. Kaya nagbibigay ng halimbawa ang Panginoon sa atin ng mga ganong mga sitwasyon. Para sa ganon, ay makita mo na hindi lahat ng kaya lang kwentahin ng isip mo ay pwede mong issue na, sure ako kalooban to ng Diyos kasi maliwanag na maliwanag sa akin kung paano ito mangyayari. Kasi hindi nakakahiya kung paano ito mangyayari. Kaya tsaka mo lang sasabihin na, oo, ito kalooban ng Diyos. Pero pag hindi na natin naiintindihan ang pinagagawa ng Diyos, pinagdududahan na natin, hindi itong kalooban ng Diyos. Kasi unpopular. Ang daming unpopular, di ba? Si Abraham, pinaiiwan lahat yung mga mahal sa buhay niya para pumunta sa isang lugar na hindi niya alam. Unpopular. Paano ko malalaman kalooban to ng Diyos? Hindi naman pinaliwanag ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, minsan hindi pinaliliwanag lahat ni Lord eh. Sabi mo sa katabi mo. Kaya kung ang batayan natin na malaman ito kung kalooban ito ng Diyos, kung naiintindihan lang natin, mabibigo kayo. Marami kayong palalagpasin at maraming bagay na hindi nyo susundin sa Diyos kasi hindi nyo maintindihan. Si Joshua, susugod sa Jericho. Anong pinagawa ng Diyos? Umikot ka ng 7 beses, walang magsasalita. Ikot lang kayo 7 beses. Napakalaki ng pader. Napakataas. Kailangan nilang mapasok. Lord, kailangan namin mapasok yung Jericho. Sige, umikot ka ng 7 beses doon. Palibutan nyo, paikutan nyo yung Jericho 7 times. Walang magsasalita. Sa 7, sumigaw kayo. Anong saysay nun? Papasukin mo ang Jericho sa pamamagitan ng pag-ikot. Kaya kung tayo yon sa panahon na yan, sa panahon natin, sasabihin natin, ano ba to? Kalokohan naman to? Sa Diyos ba talaga galing to? Kalokohan naman to? So hindi natin susundin. Kung hindi sinunod ni Joshua, hindi babagsak ang wall of Jericho at hindi nila makoconquer ang Jericho. Ang mga ginagawa ng Diyos at sinasabi ng Panginoon sa atin, most of the time is unpopular. Because it will require faith. Kapag naiintindihan natin ang inuutos ng Diyos sa atin, ang daling sundin. Hindi mo na kailangang manampalataya. Pero hindi ba, ang pananampalataya ang nagbibigay kasiyahan sa Diyos?
Kaya we need to show our faith. And we can only show our faith kapag ang pinaggagawa ng Diyos sa atin ay hindi natin naintindihan, pero sumunod ka pa rin. And that is faith. Dahil hindi ka susunod kung wala kang pananampalataya sa Kanya. So mga magulang at kapatid, maging popular tayo dito, maging use tayo dito sa style ni Jesus, ng Diyos sa atin. No? When it comes to obedience, dapat masanay tayo na ganitong kumilos ang Diyos. Minsan hindi niya pinakikita ang lahat ng bagay. Hindi niya ipinauunawa sa atin. Kaya kung tayo yung mga Kristiyanong, I need to understand before I obey, marami pong mawawala sa inyo. Marami pong makakalagpas na mga himala sa buhay natin. Kung ganito, yung magiging style natin. Sabi mo sa katabi mo, wag ganon. Kasi hindi ganon ang paraan ng Diyos. Ang sabi ng Lord, my ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Ang paraan ng Diyos, iba sa paraan mo. Ang isipan ng Diyos, iba sa isipan mo. Ibig sabihin, hindi mo talaga siya maiintindihan. Pero kapag nagsalita siya, because you have faith in Him, you should obey. Amen po ba? Dapat sumusunod tayo. Kaya naiintindihan natin, kaya hindi natin maiintindihan, ang pinag-uusapan, obedience. Sundin natin kung ano man ang pinagagawa ng Panginoon sa atin. Kahit na napaka-unpopular ng pinagagawa ng Diyos sa atin. Di po ba? Si Naaman, sabi, lumublob ka doon. Napakadumi naman ng ilog na yun. Hindi ba pwedeng sa ibang ilog na lang? Kung ano sabihin, gawin mo. Kasi obedience brings miracle. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Kaya tandaan nyo lang po yun, ha? Ganun kasi talaga ang kilos ng Diyos na maraming mga anak ng Diyos ang nadideceive. Mali ang ating mga perspective pagdating sa Diyos. Pilit nating inuunawa ang paraan ng Diyos. Ang totoo po, hindi mo mauunawaan ang paraan ng Diyos. Susundin mo lang yun dahil sa iyong pananalig at mananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Kaya ganun ang Diyos. Kaya para maging matagumpay tayo, sumunod lang tayo sa Panginoon. Reasons people refuse to be obedient to Jesus. Number 1, we fear failure. Bakit ayaw mong sumunod sa Panginoon? Kung may sinasabi ang Diyos sa'yo, bakit ayaw mo siyang sundin? Because of fear. Dahil natatakot kang mabigo. Kasi nga pag kinuwenta mo, parang kakatuwa. Pag pinaisip mo, napakatalino mo pa naman, hindi ba? O pag kinuwenta mo na, binulay-bulay mo na, parang hindi. Paano mangyayari ito? Nothing is impossible to God nga eh. Kaya dahil natatakot kang mabigo ka, hindi ka susunod sa Diyos. Di po ba alam niyo yung kwento ko na nung nagtuturo ako sa Bunlo, Miracle Healing Service? Pagtayo kong ganon, sabi ng Lord sa akin, ipatawag mo, 3 ang pinatatawag ng Lord sa akin para pumunta sa harap. May sakit sa balat, tapos alcoholic, tapos isa. 3 yun. Tinitingnan ko yung mga tao. Mamaya, tawagin ko, tapos wala. Sa isip ko yun. Abang sinasabi ng Lord, tawagin mo. Ayoko sumunod. Mamaya mapahiya ako. Mamaya, sabihin ko, meron po ditong wala naman lumapit. Sa isip ko yun, nag-aagaw ang isip ko. Doon sa sinasabi ng Lord, tawagin mo, palapitin mo. Tapos ngayon sabi ko, sa isip ko, ayoko, pwede naman pagalingin niya kahit hindi lumapit. Pero iba ang paraan ng Diyos so hindi ko sinunod. I become disobedient to God. Why? Because I fear failure. Baka mamaya mabigo ako. Walang lumapit. Alam niyo, tinuruan akong lesson ng Lord After ng service, ng Miracle Healing Service, may lumapit na 3 sa akin. Yung 3 pinalalapit ng Diyos sa akin, lumapit. Pastor, kay kanina po, yung balat ko, ganito, ganyan. Alam niyo ba, kinilabutan ako. Hiyang-hiya ako, maiyak-iyak ako. Talaga po. Hindi ako sumunod. Nung effect nun, gumaling sila naman, Pastora, yes. Pero iba ang kalwalhatian na ibibigay mo sa Diyos. Dahil alam niyo po ba, kapag tumawag ka at sumunod ka sa Diyos na palapitin mo yung 3, lumapit, at nakita ng mga taong gumaling, mag-i-increase ba faith niyo?
Mag-i-increase ba faith mo? Ay, gumaling. Kung ikaw may sakit, nag-increase ang faith mo, gagaling ka ba? So, hindi lang dapat iyon ang gumaling. Dapat marami. Kapag nakita nila ang himala ng Diyos, dapat marami. Hindi ako sumunod. So, 3 lang ang gumaling. Pero pinahiya ako ng Diyos. Bakit ako hindi sumunod? Natakot akong mabigo. Kaya ang dahilan kung bakit hindi sumusunod ang mga Kristiyano sa sinasabi ng ating Panginoon is because of fear of failure. Most Christians have a hard time sa pagsunod na ito because they have halfway believe what Philippians 4:13 says, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Binibigkas lang ito ng mga labi natin. At pinipilit lang itong damahin ng ating puso. But this, in reality, halfway ka lang. Kaya nga sinasabi po natin, di ba, ang nagpapabibigay ng himala is a heart faith, not a head faith. And most of us, natatakot tayo because our faith is head faith. Yung kayang unawain. Kaya kaya nating manampalataya. Kaya most Christians, halfway lang. Yes, you lagi mo sinasabi, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Ba't hindi ka humahakbang? May pinagagawa ang Diyos sa'yo. Sinasabi mo, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Pero hindi ka humahakbang, hindi ka nag-move forward. Naka-stagnant ka lang o kaya naman paurong ka. Kasi yung salita ng Diyos ay hindi mo pinaniniwalaan ng kompleto. Hanggang dito lang, hindi pumapasok sa puso dahil takot kang mabigo. Amen po ba? So, huwag kang matakot. Hindi ka dapat matakot sa mga failures, no? Alam niyo po ba yung mga failures natin? Sometimes, ito po ang nagiging dahilan para mag-succeed tayo, ma-improve tayo. Tingnan niyo po yung mga tao na ang titibay ng kanilang prinsipyo sa buhay. Tingnan niyo po yung mga tao na lumalaban at palaban. Balikan yung ang kanilang mga nakaraan. Ang daming beses nilang nabigo. Tingnan niyo yung mga taong matatalinong magdesisyon. Balikan niyo yung kanilang mga nakaraang buhay. Ang daming failures na nangyari sa kanila. Kaya may mga tao na takot mabigo. Sabi, di ba, try and try until you succeed. It's better to try than not to try at all. Kapag ang buhay na, ayoko, baka mabigo ako. O di lagi na lang, tawid tayo sa kalsada, ayoko, baka masagasaan ako. Kain tayo, ayoko, baka malason ako. Ganit kasi sa akin yan eh, baka lasunin ako. Madilim na, ayokong lumabas kasi ang dilim-dilim na. Full of fear. Punong-puno ng takot. Kaya hindi natin magawang sumunod sa Panginoon. Pero ang mga failure po na yan, minsan iyan ang nagdadala sa atin para maging matibay tayo, matalino tayo, matatag tayo, at maging lumalaban tayo. Kahit na ano pang mga problema at pagsubok ng buhay ang dalhin ng kaaway sa ating mga buhay. So, we disobey God because of this fear. Ang tanong, are you willing to take risk of obeying God? Di mo kasi naintindihan eh. Kaya you should take risk. Susunod ka ng hindi mo naiintindihan kaya meron dong risk na nakapaloob. Tawagin ko kaya? Baka mag-fail ako. Tawagin ko kaya? Baka wala. Kaya, anong risk? Dapat gawin mo. You take risk. Natawagin mo kasi sinabi ng Panginoon. So, hindi na mahalaga kung ano pa mangyari doon. Everything will work together for good to them that love God. Amen po ba? Kaya wag tayong matakot na mag-fail kapag merong isinasabi ang Diyos sa ating mga buhay. Letter B, a second reason is we do not want to lose control. We don't want to obey God kasi ayaw nating mawala yung control natin sa sitwasyon o control natin sa tao. Kaya ayaw nating sundin ang ating Panginoon o ang ipinagagawa ng Diyos sa atin.
When you have been in control of your life so long and then God says, I want you to give up and surrender no matter what I ask you to do, dyan na po parang, ay, teka lang. Kung ano na maiisip natin. Pag sinabi ng Panginoon sa atin, surrender mo, i-give up mo yung bagay na yan, isuko mo na yung bagay na yan, talikuran mo na yung bagay na yan. Nagre-red flag na teka lang, sandali lang. Pag tinalikuran ko to, paano naman ako? Pag tinalikuran ko to, mapapahiya ako. Pag tinalikuran ko to, babagsak ako. Pag tinalikuran ko to, anong nangyari sa buhay ko? So, we don't want to lose control of our lives. Kaya hindi natin magawang sumunod sa Panginoon. Pero the truth of the matter is, kapag ang ating buhay ay ipinakontrol natin sa Diyos at ibinigay natin sa ating Panginoon, palagay nyo ba, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, gumawa ng langit at lupa, ibinigay mo ang buhay mo para kontrolin ng Diyos, mapapahamak ka ba? Definitely no. Dahil ang buhay mo ay hawak ng isang makapangyarihan Diyos. Dahil ang problema mo ay hawak ng isang makapangyarihan ng Diyos. Dahil ang sakit at karamdaman mo ay hawak ng isang makapangyarihang Diyos. Kaya kapag ipinagkatiwala natin ito, yung control natin sa sarili natin, ibinigay natin sa Diyos, sigurado na merong kalakip itong himala sa ating mga buhay. Amen po ba? So wag tayo, hindi pa ba tayo napapagod na tayo na lang ang kumokontrol ng buhay natin? Sa sobrang galing natin, sa sobrang talino natin, sa sobrang makapangyarihan natin, sa sobrang maimpluwensya natin, tayo na humahawak ng buhay natin without us knowing it. May mga problemang nangyayari sa'yo, you take over again. Nahihirapan ka na, ikaw pa rin humahawak. Lumalapit ka sa Diyos, umiiyak ka sa Lord, Lord, tulungan mo ko. Sabi ng Lord, surrender it to me. Teka lang, Lord. Pag sinurrender ko, maraming kailangang baguhin, i-adjust, iayos, iwanan, gawin. Di ko kaya. Iyak tayo ng iyak, pero ang sabi ng Lord, just surrender it to me. Pero natatakot tayo kasi mawawalan na tayo ng kontrol sa sitwasyon. Mawawalan na tayo ng control sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. That's why hindi natin maibigay ang pagsunod natin sa ating Panginoon. Humihinto muna tayo. Teka lang, Lord, tatapusin ko lang ito bago ko isurrender sa iyo. Are you willing to take risk of obeying God? Na mawawala ang control sa iyo. Kaya mo bang i-risk yun? Na hindi na ikaw ang kokontrol ng pangyayari, na hindi na ikaw ang kokontrol ng buhay mo, hindi na ikaw ang kokontrol ng anak mo. Ilang panahon, nahirap na nakakakontrol sa anak, hindi naman mangyari. Bigay na natin sa Diyos yan. Amen po ba? So, let us just obey the Lord. Sundin lang natin ang ating Panginoon. May isang kwento po, ito real story. May isa akong nakilala na ginagamit ng Panginoon na ang kanyang anak, ang nireveal ng Lord sa kanya, your children are your idols. Ang mga anak mo, ang iyong idol. Idolatry. Pero ang kanilang idol ay ang anak daw niya. Kasi sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang anak, nako-compromise siya. Nako-compromise siya. Dahil mahal na mahal kong mga anak ko, nako-compromise ako. Kaya hindi siya magamit, magiging ng Panginoon. Ang mga anak niya ay napahamak kung ano-ano mga pinagagagawa. Kasi yun yung naging idol niya. Alam niyo po ba na ang idol ay tinatanggal ng Diyos sa ating mga buhay? Kaya mag-ingat tayo. Kung meron tayong iniidolo, tatanggalin ng Lord sa atin yan. Kalaban yan ng Diyos. Kala natin ang idol yung rebulto. Ang idol, anything na mas higit na binibigay natin yung affection natin sa Kanya kaysa sa Diyos, idol po yun. Ngayon na nangyari, nung siya'y nagsuko na ng buhay sa Lord, surrender na po ako. Napahamak yung anak niya, ganyan, nagwala yung anak niya, nagrebelde ang anak niya. Lahat, ginawa na ng anak niya. Naghirap yung anak niya, parang naging prodigal son. Wala nang makain. Ang yaman-yaman nila. Ang sabi ng Lord, huwag mong bibigyan ng pera. Pakainin mo lang.
Mahal na mahal niya yung anak niya. Hirap na hirap daw siya. Nagawin ko po, hindi ko mga anak ko. Magbigyan ng pera. Sumunod siya sa Lord, hindi binigyan ng pera. Pinakain lang. To cut the story short, ngayon ang anak niya ay nagpapastor at sumusunod sa Panginoon. Sometimes, inaalis lang ng Panginoon ang mga idol sa ating mga buhay. Yung tayo ang kumokontrol. Merong isa naman po na worker, kaya mag-iingat kayo Yung asawa niya, hadlang ng hadlang sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Etong worker na to, mahal niya yung asawa niya. Nagkamali ng prayer. Sabi ng worker, Lord, gusto ko maglingkod sa'yo. Hadlang ang asawa ko. Tanggalin mo po ang hadlang sa paglilingkod ko sa'yo. Dapat may wisdom tayo kasi baka makalusot ang demonyo. Nakalusot ang demonyo sa kanya. Inatake yung asawa, namatay. Sabi niya, Lord, hindi ko naman sinabing mamatay yung asawa ko. Ang pinag-pray niya, tanggalin ang hadlang. Tinanggal ang hadlang. Sino ang hadlang? Yung asawa niya. Pinipigilan siya maglingkod sa Lord. Sabi niya, Lord, hindi ko po sinabing mamatay ang asawa ko. Sabi ko, tanggalin lang ang hadlang. Kaya nung nagkukwentuhan kami, oh my God, dinaga niya. Alam mo po, hindi ko makalimutan yun. Kaya ako pagka nagpe-pray, nag-iisip ako maigi. Halimbawa, may nawala sa bahay niyo. Hindi mo alam kung sino. Huwag kayo magpe-pray na, tamaan sana ng kidlat yung kumuha na yan. Mamaya ang kumuha na yun ay asawa mo. O kaya anak mo, tinamaan ng kidlat, iiyak ka. Kaya ako po, yung lesson na yun sa akin na, sabi nga yung asawa, hadlang, Lord, tanggalin mo po ang hadlang sa paglilingkod ko sa Diyos. Namatay yung asawa, inatake. Sabi niya, Lord, hindi ko, kinuwento sa akin, sabi ko sa Lord, tanggalin ang hadlang, hindi ko naman sinabing mamatay ang asawa ko. Kasi ang hadlang asawa mo mag-ingat ka sa prayer. Kaya tayo, mag-iingat tayo sa prayer. Amen po ba? Baka makalusot no? Baka makalusot. Magamit ng kaaway para iyon ang gawin sa buhay mo. Mag-ingat po tayo, no? Mga asawa, wag naman kayo maging hadlang at baka manalangin ng kaasawa nyo. Mauwi kayo ng diretso sa langit. So, we are afraid, no? Ayaw nating mawalan ng control sa mga pangyayari. Kaya po, tayo ay hindi nakakasunod sa ipinagagawa ng Diyos sa atin. Medyo humihinto tayo. Teka lang. Number 3, we are afraid of the requirements. Bakit hindi tayo makasunod? Kasi may requirements, natatakot tayo. Doon sa mga requirements na binibigay, kaya ayaw mong sunod. Hoy, gusto kong maglingkod sa Lord. Ano ba requirement? Naku, hindi ko kaya yan. Ayoko na. Tatakot tayo sa mga requirements para makasunod tayo sa Panginoon. At sabi po nga pong gano'n, you are probably thinking, what will God really ask of me? Tinatawag ako ng Diyos. Anong hihingin ng Diyos sa akin pag ako'y sumunod sa Kanya? Kasi may hinihingi ang Lord sa atin na minsan napakahalaga sa ating buhay. Natatakot tayo sa requirement na yan. So pag takot tayo sa requirement, hindi na lang tayo susunod. Alam niyo po, nung una akong tawagin ng Panginoon, siguro 2 years bago ako sumunod. Kasi ang tawag ng Lord sa akin, full-time. Iwanan ko yung trabaho ko at maglingkod ako sa Panginoon through JIL. Na ang JIL ay nagsisimula pa lang naman. Nung po kasi mentalidad namin, pag naglingkod ka sa Panginoon, alam niyo yung mga mongha, na talaga nandun na lang sila sa loob, wala na sila. Ganyan ang mentalidad namin Wala kang aasahan na kahit ano, ganito, ganyan. Kaya dapat handa kang magutom, handa kang mauhaw, handa kang masaya, handa kang malungkot, handa kang maghirap. Yun ang mentalidad mo nung tinawag ako ng Lord, sabi ko, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo. School outreach ministry, jail outreach, hospital, community. Ano pa? Bakit gusto mong mag-resign ako? At ako'y maglingkod sa iyo ng buong buo? Naglilingkod naman ako. Ayaw ng Lord sa akin nang hindi naka full-time. Kaya sabi ko, wait lang, Lord. Iniisip ko kasi sarili ko Iniisip ko, pinag-aral ako ng nanay ko, ng tatay ko. Pagka-graduate ko, nagtrabaho ako, kakatrabaho ko pa lang. Tapos magre-resign ako para maglingkod sa Lord. Nahihiya naman akong lalapit na naman ako sa nanay ko, naipengin pamasahe, naipengin pagkain. Nahihiya naman ako ng ganun, Lord. Kaya sabi ko sa Lord, wait lang, Lord.
Tatrabaho ko, mag-iipon ako, magninegosyo ko. Tapos maglalagay ako ng tao para sa ganun. Kapag okay na yung negosyo ko, tsaka ako magpo-full time sa'yo para may taga-support ako. Para may magsusupport sa akin kasi ayokong nanay at magulang ko ang hihingan ko. Ganon. Kaya na-delay po ako ng paglilingkod sa Lord. Hindi ako sumunod kaagad. Hanggang sa dumating yung point of time na hindi ka na pinapayapa ng Diyos. Umiiyak na lang ako lang. Naglalakad ako sa overpass. Makikita ko yung mga tao. Lalagay ng Lord sa puso ko, nasaan kaya sila pag namatay sila. Tutulo na kagad yung luha ko. Oh my God. Bigat na bigat yung kalooban ko. Sasakay ako ng jeep, makikita ko Jesus is coming. Mangungusap ang Lord sa akin. Darating na ako, hindi ka pa naglilingkod sa akin. Naglilingkod ako, Lord. Ang tagal bago ako nakasunod sa Panginoon. Kasi ang requirement maglingkod ka ng bahala ka na. Sanay pa naman ako ng laging kung ano gusto ko, nabibili ko. Kung may gusto kong puntahan, napupuntahan ko. When I will serve the Lord, wala na lahat yan. Hindi ko na magagawa yan kasi wala na akong pera. So paano ko pa magagawa lahat yan? That's the requirement. Na I have to prepare myself. Hanggang sa nung hindi na po ako makatanggi sa Panginoon, sabi ko, Lord, kung talagang tinatawag mo ako, change my heart. Ibahin mo yung burden ko sa nawawalang kaluluwa. Dapat maramdaman ko yun, Panginoon. Number 2, hindi ko na dapat isipin na kinabukasan ko. Nawala na sa isip ko kung anong mangyayari sa buhay ko. Tanggalin mo yan sa isip ko at puso ko. Number 3, hayaan mo, Panginoon, na maglingkod ako sa'yo. Gamitin mo ko mightily. Pag nakita ko na yung 3 na yan, Lord, magre-resign ako. Nakita ko yung 3 na yon. Nang makita ko yung 3 na yon, no choice. Nag-resign ako dun sa company na pinagtatrabahuan ko. Hindi alam ng nanay ko, hindi alam ng tatay ko. And to cut the story short, hindi po ako pinabayaan ng Panginoon. Lahat ng kinatatakutan ko, inaalala ko na baka mangyari sa akin, hindi po nangyari dahil hindi natin pwedeng i-outgive ang ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. God is so good. Huwag tayong matakot sa requirement. Pag ibinigay mo ang requirement ng Diyos, higit pa dyan ang ibabalik ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Praise the Lord. Glory to God. Kaya wag nating iisipin na ano ba ang hihingin ng Diyos sa akin? Ano ba ang ibibigay ko sa Diyos? Ano ba ang kaya kong ibigay sa Panginoon? Yun po yung dapat na isipin ng bawat isa sa atin. Huwag tayong matakot sa requirement. Amen po? Sabi ko, hindi na ako magkakaroon ng damit. Mahilig ako sa damit, terno ng damit, sapatos, bag. Pag ako'y naglingkod sa'yo, Lord, hindi na ako makakabili ng damit. Eto na talaga yung mga damit ko. Ingatan ko na lang, hindi na mapapalitan to. Pero naglingkod ako sa Panginoon. Nakapag-Bible study kami sa gumagawa ng mga nagbebenta ng damit sa Rustans. Kaya ako po nung ikinasal, ang gumawa sa akin ay, ng pangkasal ko ay sila. Na parang dinadala sa Rustan. Eh di syempre, ang mahal nun. God will provide. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. So basta gawin natin kung ano yung requirement. Huwag tayong matakot kung ano requirement ng Panginoon. Because the more you give yourself to God, the more God will give Himself to you. Amen po ba? Praise the Lord. Sabi ko, pag ako'y naglingkod sa Panginoon, di na ako makakapunta ng ibang bansa. Kasi pangarap ko mag-abroad para sa pamilya namin may makapag-abroad. Sabi ko sa mga kapatid ko, ako'y bunso. O yung pinsan natin, ang yayaman na, nasa ibang bansa. Ba't ba ayaw niyo mag-abroad? Ayaw nila, natatakot sila. Sa isip ko, pag ako'y lumaki na at nakatapos, akong mag-abroad, isa-isa ko kayong kukunin at dadaling ko kayo sa abroad. Sabi ko, hindi na ako makakapag-abroad. Pero nung ako'y nagsuko ng buhay at naglingkod sa Panginoon, ang dami kong narating na ibang bansa na ang dahilan pa'y gamitin ako ng Panginoon. Not for my pleasure, pero nagamit ka ng Panginoon. Pero ang dami kong narating na bansa na nagamit ako ng Lord para sa kanwalhatian ng Diyos. Ay, ganun ba? Ginawa mo? Puro ganun. Hindi po. May kasama rin siyempre pleasure yun. Kasi kung nandun ka na, ipapasyal ka na po nila. Amen po ba? We cannot outgive God. Huwag tayong matakot sa requirements.
Basta sumunod tayo dahil alam natin sa pagsunod natin, may kalakip yun na pagpapala mula sa ating Diyos. Amen po ba? O bakit hindi natin masunod ang Diyos? Letter D, we are fearful of criticism. Kasi mapipintasan tayo. Kasi masasabihan tayo na, naku, nasisiraan na yata ng ulo yan. Naku, ano ba yung pinaggagawa niyan sa buhay niyan? So we fear criticism. We are more afraid of what others are going to think about us than we are about what the Almighty God already knows. So may isip natin yan. Alam niyo po yung nagpo-full time na naglilingkod sa Panginoon, lalo nung unang panahon. Kasi wala namang mga lab-gip yan, wala namang allowance, wala namang health card yan, wala namang mga pasasakyan yan, wala namang ganun eh. Kaya anong mentalidad lahat ng mga ako, nag-aral, tapos biglang naglingkod sa Panginoon, living by faith. Sabi nila, gamitin ko na yung word na sinasabi sa akin Sabi, napakatanga naman ni Kay. Kapag-aral, accounting major, tapos biglang naglingkod na lang sa Diyos. Wala namang mga kung ano. Baka ing-ing ko daw. So nakakatakot. Nasasabihan ka ng mga ganong bagay. Andiyan nasisiraan ka na ng ulo. Andiyan, ito na si Purupot. Tawag sa akin, Purupot. Andito na Santita, matutunaw tayo. Natakot tayo sa lahat ng mga sasabihin ng mga tao, kaya hindi tayo makasunod Natatakot tayo sa sasabihin ng tao. Pero hindi natin alam kung anong sasabihin ng Diyos. Amen po ba? Kaya tayo ay hindi makasunod dahil sa takot natin na i-criticize tayo ng mga taong nakapaligid sa atin. Alam niyo po ba, pag may sinabi ang Diyos na gawin natin. He is all-knowing. Alam na po niya ang lahat ng magaganap, everything. Lahat ng bagay alam na ng Diyos sa buhay mo. Bago ka pa ikipanganak sa mundong ito, kilala ka na ng Diyos, alam ka na ng Panginoon, alam nang mangyayari sa'yo. Alam niyo po ba kasi, ang Diyos, wala siyang time. God is not bound of time. Not unlike us, meron tayong past, present, and future. Sa Diyos, walang past, present, future. Lahat nangyayari, kaya kita niya lahat. O si Kay, nung ipinanganak ganito, mahuhulog yan sa puno ng akasya, tatahiin ng ulo, mahuhulog sa hagdan, tatahiin ng baba. Dami kong tahi yan. Tapos ganitong gagawin yan sa buhay niya, hanggang sa matatagpuan niya ako. Kala niya kung magiging pastor. At ganito, ganyan. Kita na ng Diyos, basa na ng Panginoon ang ating buhay. Isang kita lang niya, nakikita na niya lahat ng mangyayari sa atin. He is all-knowing. Kaya worthy po na itiwala natin ang buhay natin sa Kanya. At sa buhay na ito, may dumarating na pangit, kita rin niya yon. Sa buhay ni Joseph, kita lahat ng Panginoon yon. Alam na niya yung dulo kasi nakikita na niya. Hindi siya bound of time. Hindi bound ng time ang Diyos, kaya kita na niya lahat ang mga magaganap at nangyayari sa ating mga buhay. Kaya tandaan natin, God is all-knowing. He knows everything. Alam niyang lahat ng buhay. Kaya kung may iutos ang Diyos sa'yo, sundin mo. Dahil alam niya kung ano mga susunod na mangyayari. Kaya sinabing, obedience brings miracle. Kasi pag may inutos ang Diyos sa'yo, sinunod mo, nakita na ng Diyos ang mga susunod na pangyayari. Pag may inutos ang Diyos sa'yo, nag-disobey ka, nakikita rin ng Diyos ang kapahamakan na naghihintay sa'yo. Kasi hindi ka sumunod. Amen po ba? Tayong mga magulang, bakit ang mga anak natin, pag humawak ng kutsilyo at naglaro-laro na, anong gagawin mo? Sasabihin mo ba, uy, ang ganda ng laruan mo Di ba ang gagawin? Ay, naku, teka. Inaagaw mo, ay, laro ako. Hindi pipilitin mong tanggalin kasi panganib yun Pag hindi siya sumunod, ano mangyayari sa kanya? Ilang beses na ang mga anak nyo, sasabihin, wag ka masyadong magtatatakbo, baka madapa ka. Maya-maya lang, lalapit na siya, nadapa ako. Hindi sumunod, kaya nadapa. Hindi po ba? Minsan nakita mo yung baso, inilagay sa lamesa, nandun na sa medulo, yung puwet ng baso, nandito sa, hindi nakapatong na maigi. Sabi mo, iusod mo yung baso. Ayaw. Natabig. Di basag. Pero kung sumunod, mababasag ba yung baso? Di ba hindi? Kasi nakikita ng magulang kung ano yung pwedeng mangyari.
Ganon din ang Diyos. Nakikita ng Diyos ang pwedeng mangyari sa ating mga buhay. Kaya we need to obey our God. Amen po ba? Next po, God's request does not seem reasonable. Yung sinasabi ng Diyos sa atin, yung ipinagagawa ng Diyos sa atin, parang hindi makatwiran. Kaya hindi tayo makasunod. Di po bang sabi na, pagka sinampal ka sa kabilang, ito ba may katwiran ba yon? Pag sinampal ka sa kabilang pisngi, ibigay mo pa yung kabila. Di ba parang, ang koro naman, pag ako sinampal mo dito, suntok abot mo. Sa isip natin yun, di ba? Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, reasonable ba yon? Yung mga enemy mo, i-bless mo. Wow! Parang hindi siya reasonable. Grabe kung laitin mo ko, i-bless pa kita. Pero there's power in that eh. Diba? Yung matitigas na puso, pag ginawan ka ng masama, gawan mo ng mabuti. Diba lumalambot ang puso? Diba napapahiya? Sabi nga nung iba nung unang panahon, diba? Pag ginawan mo na mabuti, ang gumagawa ng masama sa'yo, daig pa niyang pinagsasampal. Ikaw, gumagawa ka ng masama sa kapwa mo, sabi ng Diyos, pagpalain mo siya, tapos pinagpapala ka, bandang uli, lalambot na puso mo. Grabe naman to, kung ano-ano nang chismis ginagawa ko sa kanya, bigay pa ng bigay ng ulam. Kaya kung may kapitbahay kayo, nagalit sa inyo, ulam ang solusyon doon. Pag nagluto kayo, abutan nyo ng ulam. Kapag may boss kayo na pinag-iinitan ka, mag-uwi ka ng chocolate. Goya. Sabi mo, boss, goya. May bang pwedeng hindi lumambot ang puso nun? Hindi bribery yun, ha? Kasi pag binato ka ng bato, batuhin mo ng chocolate. Sabihin nun, batuhin mo ng kabutihan. Unreasonable, di ba? Love your enemy. Unreasonable, di ba? So may mga bagay kasi na ang nire-request ng Lord sa atin, unreasonable. Give, and it shall be given back unto you. Pastora, kulang na nga sa akin yung pera ko, magbibigay pa ako. Unreasonable, di ba? Sumusweldo ko 6,000, gastos ko 7,000. Saan nakukuha pang tithes? Unreasonable, di po ba? Pero we must obey. Gastos mo ay 7,000. Kita mo ay 6,000. Sa 6,000 kita, dapat meron kang, magkanong tithes? 600 na tithes. Di ibigay mo yung 600, tsaka ka magbayad ng utang. Tsaka ka gumastos. That's faith. And when you obey, God will bless you. Di ba mga unreasonable? Pero iyon ang sinasabi ng Lord eh. Give your tenth to the house of God. Ibigay mo yung ikapo sa Panginoon. Ibigay mo. Unreasonable. Kulang nga eh. Lalo kang kukulangin. Sabi mo sa katabi mo, lalo kang kukulangin kasi hindi ka sumusunod. Alam niyo ba, pagka tayo'y sumunod sa ating pagbibigay ng ikapo, dahil utos to ng Panginoon. Pastora, Old Testament pa yan. Kahit na Old Testament pa yan, kahit na in the beginning of the word pa yan, inutos siya ng Lord at sinabi ng Lord, subukan mo ako. That's the word of God. Subukan mo ako. Di subukan mo ang Lord. Amen po ba? So kahit ano pa, unreasonable pa yan. Pag sinabi ng Lord, ibigay mo. Dahil baka pag binigay mo yung tithes mo, 6,600, gastos ko, 7,000, my God, hindi na muna ako magmi-milk tea, hindi ako magma-McDonald, kasi yung 600, ita-tithes ko. So may babawasin kang ibang gastusin mo para maibigay mo yung tithes mo. O nung ibigay mo, wow, nakadil ka. Nakapagbenta ka ng lupa, komisyon mo 1,000,000. O, di ba? Palakpakan nga natin ng Diyos. Kaya hindi tayo makasunod kasi parang unreasonable. Unreasonable yung pinagagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Nung si Moses naipit sa Red Sea, tapos ang pagtingin niyang ganon, mga Egyptian soldier, naipit sa Red Sea. Paano ka makakatawid doon? Paano mo itatawid itong milyon-milyong Israelites? Inutusan ka ng Diyos, iligtas mo ang mga Israelites.
Tapos, nakulong kami. Nowhere to go. Anong sabi ng Lord? Yung tungkod mo, ibaba mo sa tubig. Unreasonable. Anong gagawin ng tungkod sa tubig? Kung hindi siya sumunod, hindi bubuka ang dagat. Amen po ba? Ay, kalokohan to. Ayun na, malulunod kami. Ibaba yung tungkod sa tubig. Kung hindi siya sumunod, dahil hindi kayang kwentahin ang pinagagawa ng Diyos sa kanyang sitwasyon that time, hindi bubuka ang dagat. Pero sumunod siya, bumuka ang dagat. Amen po ba? What is your situation now in your life? Ano ang sitwasyon ngayon sa buhay mo na merong pinasasabi ang Diyos sa'yo, pinagagawa ang Lord sa'yo, na hindi ka makasunod kasi sa tingin mo unreasonable, parang walang kwenta to, parang hindi naman makatotohanan to? I challenge you. Ano man ang sitwasyon ng iyong buhay at may sinasabi ang Diyos sa'yo, gawin mo. Baka ito ang susi ng kaligtasan mo. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Huwag pong maging hadlang ang mga bagay na yan para sa ganon ay hindi tayo makasunod sa ating Panginoon. Amen po ba? So yung example natin kanina, yung Wall of Jericho, parang unreasonable siya, hindi po ba? Pero sinunod nila at sila'y nagtagumpay. So how many times has God instructed you to do something and you say, how is that going to work? Ilang beses mula nung nakakilala tayo sa Panginoon, na may sinasabi ang Diyos sa'yo na gawin mo ang bagay na ito, pero lagi mong sagot sa Diyos, paano mangyayari yun, Lord? Di niyo po ba napapansin, pag nagtanong kayo sa Lord ng, paano mangyayari yun, Lord? Pag nagtanong na kayo ng ganon, hindi ba hindi na tayo makasunod? Pag inisip na natin, paano ba mangyayari yun, Lord? Hindi tayo makasunod. How many times na ganito yung sinasabi natin sa ating mga buhay? Di po ba si Sarah, pinagtawanan yung anghel? Nung sabi ng anghel, sa ganito ding panahon, sa susunod na taon, kami babalik at ang iyong anak na si Sarah ay magkakaroon ng anak. Sabi ni Sarah, paano ba mangyayari yan? Matanda na si Abraham. Ako'y menopause na. Paano ba mangyayari ako'y magkakaanak pa? Di ba? Kaya laughter. Bakit nagtawa si Sarah? Sabi ng anghel. Bakit nagtawa si Sarah? Sa sitwasyon ng buhay nyo ngayon, anong sinasabi ng Diyos sa inyo? Na baka maging katulad tayo ni Sarah, paano ba mangyayari iyon? Paano mangyayari yun sa buhay ko? Ewan. Pero alam ng Diyos kung paano ang gagawin niyang paraan para bigyang katugunan ang iyong pangangailangan. Amen po ba? Lahat tayo may mga kanya-kanyang dinadalang problema. Lahat tayo may kanya-kanyang dinadalang suliranin. Ang iba mabigat, ang iba magaang lang. Ang iba maliit, ang iba malaki. Pero kung tayo'y susunod sa Panginoon, sa sinasabi ng Diyos sa inyo, sundin nyo kung anong sinasabi ng Panginoon sa inyo. Kahit hindi mo ito maisip, hindi mo ma-figure out, ano ba ito, paano ba ito, bakit ba mangyayari yung ganitong mga bagay? Ano bang mga kahihinat na nito? Just obey. Magtiwala lang tayo sa Panginoon at sumunod lang po ang bawat isa sa atin. Amen po ba? So sabi mo sa katabi mo, susunod ka ha? Para makita natin ang himala ng Diyos na kaya niyang gawin sa ating buhay. Tandaan niyo po, obedience brings miracle. Ang pagsunod ay magdadala sa atin ng himala. Amen po ba? Ako po ay merong pangarap. Pangarap ko po mula nung naglingkod ako sa Panginoon, magkaroon ng truck. Yung truck na pag inilaglag mong ganyan meron na dong mga instruments at ipaparada mo na lang at magkukrusada ka na. Kasi nung nagpapasimula kami, puro kami crusade Sa palengke, sa mga basketball court, gagawa ka pa ng stage. So ako'y nangarap nun, sabi ko sana magkaroon ng isang parang dump truck na pag binaba mong gano'n, stage na. O di tatayo ka na, magkukrusade ka na. Pero hindi siya nangyari. Ngayon, tulungan niyo po ako sa prayer. Yung pangarap na yan, noon pa yan pero hindi nangyayari. Pero alam niyo po ba na ang pangarap ibinibigay din ng Diyos.
Ngayon po, meron akong isang pangarap na I'm praying to the Lord na ibigay. Para sa ministry po yun sa atin. Kasi tayo nag-i-evangelize, nagpupunta sa mga barangay. Minsan naghahanap tayo ng lugar kung saan tayo magkakaroon ng gawain. Hirap na hirap po tayo maghanap ng gawain. Halimbawa, sa Guyong, napakahirap pong maghanap ng gawain. Si Sister Lorelai ay parang na-heartbroken na, Pas, tinawag ba ako ng Lord? Sabi ko, bakit? Ang dami na po namin tinitingnan lugar. Wala po kaming nakikuha. Lagi pong oo, tapos umaayaw. Sabi ko, dahil lang dyan, di ka na tinawag ni Lord. Sabi ko, meron kasing planong higit ang Panginoon sa'yo. Kaya ako po ay nagpe-pray na magkaroon ng isang bagay na I believe by April, in Jesus' name. Sa April ay makikita niyo po yung bagay na yon na pinapangarap ko para sa gawain ng Panginoon. That I believe na magdadala po ito ng maraming kaluluwa para sa Panginoon. So join with me in prayer. Ayoko lang sabihin sa inyo dahil baka ma-preempt. Amen po. Pero I thank God. I'm so excited na ang pangarap na yon by the grace of God ay ibigay ng Panginoon sa ating lahat, sa ministering ito, at magdala po ng maraming kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Because God is in control of every event and circumstances in our lives. Ang Diyos po, nandiyan para hawakan ang lahat ng circumstances ng ating mga buhay. Subalit ang actions daw po natin often prove otherwise. Yung kilos mo, naniniwala ako, God is in control in my life. Tingnan ko nga kung paano ka kumilos, kung naniniwala ka na God is in control in your life. Madali pong magsabi na, ibinibigay kong buhay ko sa Diyos, pero nakikita sa atin kung paano tayo kumikilos na. Talaga bang binigay mo ang buhay mo sa Diyos? Talaga bang hinayaan mo sa Panginoon ang sitwasyon ng iyong buhay? Bakit ganyan? Kasi once na ginawa natin ito, our action will speak of what we believe. Kung ano yung pinaniniwalaan natin, lilitaw yan sa kilos natin. Kaya hindi natin kayang itago kung ano yung nasa sa loob natin. Kasi yung pinaniniwalaan mo, kitang-kita yan sa kilos mo, ugali mo, decisions mo. Kasi yan yung pinaniniwalaan mo. Hindi ngayon mapatunayan ng ginagawa natin ang mga bagay na pinaniniwalaan natin. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Tingnan natin ngayon, ano po ba yung risk of obeying God? Ano po? Malapit na tayo. Ang sabi po dito sa verse na babasahin natin, ang pagtawag ni Jesus sa unang 4 na alagad. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genezaret, ito po yung binasa natin. So tapos na po tayo dyan. Nung tumawag siya ng mga alagad, ang sitwasyon ay nakapangisda na po sila Pedro. Si Pedro po ay kumbagay master fisherman. Alam niya kung saan maraming isda. Alam niya kung anong oras mangingisda. Master na master po ni Pedro yan. Pero ang isang katotohanan, kahit master na natin ng isang bagay, dumarating ang point of time na nagfe-fail tayo. And that time, nag-fail si Pedro. At dumating ang ating Panginoon. At nung dumating ang ating Panginoon, nakita niya yung bangka, gustong mag-preach ng Lord. So ang ginawa niya kay Pedro, hiniram niya yung bangka ni Pedro. At ipinagamit ni Pedro. Sometimes sa ating mga buhay, may gustong hiramin ng Diyos sa atin. Ang tanong, ipapagamit mo ba? So, may mga gustong gamitin ng Lord sa ating buhay, sa ating properties, sa ating talents, and everything in us. May gustong gamitin ng Lord, pero ang tanong, ipapagamit mo ba? Si Pedro, ipinagamit niya yung kanyang bangka. Kasi nagliligpit na sila, wala silang nahuling isda eh. After na magamit ng Diyos, ni Jesus, yung bangka niya, tumayo siya doon at siya'y nag-preach. Nung matapos, alam ni Jesus ang pangangailangan ni Pedro. Alam ni Jesus kung anong naging failure ni Peter. Wala silang nakuwang isda. Wala silang nahuling mga isda. Nagpagamit si Pedro. Alam ni Jesus yung puso niya, kaya sabi niya, okay Pedro, pumunta ka doon at ilaglag mo ang iyong lambat. At makakahuli ka ng isda. Once na ipinagamit natin ang nais ng Diyos sa ating mga buhay, hindi tayo madedehado. Anong nangyari kay Pedro? Sumunod siya,
Panginoon, nakapunta na po kami dyan. Kami nagulog na ng lambat, wala kaming nakuha. Pero, dahil sa sinabi mo, gagawin ko po. So, nandun yung pagsunod ni Pedro. And ano nangyari sa istorya? Nagbaba ng lambat. Hirap na hirap silang kunin yung lambat. Kasi punong-puno, nailagay na nila sa bangka, halos lulubog na yung bangka sa dami ng isda. Kaya tumawag pa siya, kayo dali, hindi namin kaya yung mga isda. At binila pa niya doon sa kabilang bangka. Napagpala si Pedro at napagpala ang maging ang kasamahan niya. Kapag tayo sumunod sa ating Panginoon, mapagpapala tayo mismo at ang mga taong nakasama sa atin. Amen po ba? Praise the Lord. Kaya hindi nakakatakot sumunod sa ating Panginoon. Hindi nakakapanghinayang sumunod sa ating Panginoon. Why did Peter obey Jesus and what will cause us to obey Jesus? He saw something about Jesus he had never seen before. May nakita siya kay Jesus. Anong nakita niya? Ay, napakatalinong tao to. Alam niya kung saan dapat kumuha ng isda, pero wala kaming nakuha. Matalino to, may sinasabi to. Hindi siya basta nagsabing dito, alam niya, kasi alam ni Pedro kung saan pero wala silang nakuha. Kaya sabi niya, alam ito ng taong ito, matalino ang taong ito. At nung mangyari na nakahuli sila, nakita niya na, napaka-powerful ng taong ito. Wala kaming nahuli, pero inutos niya, nakahuli kami. Ang daming alam ng taong ito. Alam niya na malalim ang lugar na yun. Kaya dapat doon ibagsak yung lambat. Kaya may nakita si Pedro kay Jesus, kaya siya ay sumunod kay Jesus. Yan sabi, hindi na kita gagawing mamamalakayan ng isda, gagawin na kitang mamalakayan ng tao. At siya ay sumunod. Verse 4, pagkatapos niya mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo. Di po ba? Ito yung sinabi, the reason most of us don't ever get much accomplished in our spiritual lives is that we like to hang out on the shoreline. Sabi ng Lord, gusto kitang hiramin. May gusto akong hiramin sa'yo. Ayaw mong ibigay. Inutusan ka ng Lord, go into the deep. Ayaw mong umalis doon sa pampang. Punta ako dyan, napagod na nga ako, mula kang ina, nanguhuli na nga kami. Wala. Ayaw mong umalis. Merong gustong gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Pero ang problema, ayaw mong umalis sa iyong kinalalagyan. Ayaw mong umalis sa iyong comfort zone. Ayaw mong sumunod sa Panginoon. Hindi katulad ni Pedro. Siya ay sumunod sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya dun sa verse 8, makikita natin that Peter knew Jesus was all-wise and all-knowing, and he knew exactly what he should do. This was not only a physical event, it was a spiritual event for Peter. Magaling na mangingisda si Pedro. Nag-utos si Jesus. Kaya alam niya na may alam to. May alam to sa pangingisda. Alam niya kung kailan nandun na maraming isda. He is all-knowing. Kaya we need to be obedient. Dapat tayong maging masunurin sa ating Panginoon. Amen po ba? So kayo, anong nakikita nyo kay Jesus para sumunod kayo kay Jesus? If you and I, in our lives, decide we are going to do what is natural and what the Word does, we are never going to obey God very open. Kapag ang nakikita daw po natin sa ating mga buhay ay magdidesisyon tayo base sa natural na nangyayari sa mundong ito, base sa kalakaran ng mundong ito, hindi natin magagawang sumunod sa ating Panginoon. Kaya ang pagsunod ay hindi nakabase sa mga ginagawa ng karamihan. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi nakabase sa mga popular na bagay. Ang pagsunod sa Panginoon ay nakabase sa salita ng Diyos. Amen po ba? Dahil karaniwan daw po, most of the time, what people are doing is in no way example of obedience to God. So yung rest of fishermen na nagtitiklop na ng kanilang mga lambat at nagpaplano na po na magsiuwian na sila dahil tanghali na po yung mga panahon na yon, pero sila ay sumunod at hindi sila na-disappoint sa kanilang pagsunod. Subukan natin ang Panginoon. Alam ko po na napakaraming beses na nagsasalita ang Diyos sa inyo.
Napakaraming beses na may hinihingi ang Panginoon sa inyo. Subukan natin ang Panginoon this time. Sumunod tayo sa Kanya. If we do what Jesus tells us to do, when He tells us to do it and how He tells us to do it, we will never come up with empty nets. Tingnan niyo po ha, kapag ka po may sinabi ang Diyos sa atin, may ipinagawa ang Diyos sa atin, sasabihin niya din po sa atin, ito ang gawin mo, ganito mo gagawin ito. Ituturo niya sa'yo kung ano ang gagawin mo. Nagiging detalyado na siya. Once na ikaw ay nagsimula ng sumunod, pumunta ka dito sa ganito, and then, He will go into details. Kapag umuo ka na sa Panginoon, He will go into details. And unti-unti mo nang makikita kung ano yung sinusunod mo sa Panginoon. Hakbang-hakbang, parang hagdan. Akyat ka dito, punta ka dito, bangin na biglang may lilitaw na hagdan. Once na nakita ng Diyos na ikaw ay sumunod na sa Kanya, unti-unti na niyang pakikita ang detalyeng bagay sa'yo, one step at a time. I think hindi nagbibigay ang Diyos ng agad-agad na kita mo na kaagad yon. Unti-unti talaga siyang magbigay at magpahayag. Maybe because He wants us to depend on Him. He wants us to always pray. He wants us to always meet Him para hingin na anong kalooban mo, anong susunod na gagawin ko. Dahil He wants our communion with Him. Kaya hindi niya ibinibigay ang buong picture sa'yo. Unti-unti. Unti-unti ang pagpapahayag niya. Ngayon, Kay, andito ka na. Isa pang step. Okay, ito naman ang gawin mo. Isa pang step. Until such time, makumpleto mo na yung picture na pinagagawa ng Diyos sa'yo. And it takes faith and obedience. It takes faith. Dahil hindi mo pa alam kung ano yung mga susunod, pero humahakbang ka na. At paghakbang mo, ibinibigay niya yung baitang na dapat mong tapakan. Kapag tayo sumunod, there is no disappointment in Jesus. Amen po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, there is no disappointment in Jesus. Next, there is no failure in doing what Jesus wants you to do. Hindi ka mabibigo kapag ginawa mo ang ipinagagawa ng Panginoon sa'yo. So tanong, what do you have that is not available to Jesus? Meron ba? What do you have that is not available to Jesus? Anong meron ka na hindi available sa Panginoon? Anong meron ka na wala ang Diyos? Lahat ng meron ka ay meron ang Diyos. Amen po ba? Lahat ng meron ka ay meron ang Panginoon. Kaya tayo po, mga magulang at kapatid, kapag tayo'y sinabihan ng Panginoon, kahit hindi natin naiintindihan, just obey. Amen po ba? Basta sumunod lamang po tayo. Your life, meron kang buhay, galing sa Diyos. Meron kang panahon, galing sa Diyos. Meron kang talento, galing sa Diyos. Meron kang gift of singing, teaching, galing sa Diyos. Meron kang pera, galing sa Diyos. Meron kang sasakyan, galing sa Diyos. Meron kang tahanan, galing sa Diyos. Lahat yan ay galing sa Diyos. Amen po ba? Praise the Lord. Kaya lahat pong yan, madali ring mawala sa atin. And I know na you know that na kung may talent ka man, magsayaw, maputol lang paa mo, hindi ka na makakasayaw. Kung may talent kang kumanta, magkaroon ka lang ng sakit sa lalamunan, hindi ka na makakakanta. Napakadaling mawala, even in a split seconds. Even our lives. Split seconds, pwede kang mawala sa mundong ito. So, lahat po yan available sa Panginoon. So, let us obey God because God knows what is best for us. Kapag hindi tayo sumunod sa ating Panginoon, anong risk? Maraming blessings ang mawawala sa atin. Let us risk to obey God. No? Let us risk to obey God. Kahit hindi natin naintindihan, sumunod lang po tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Diyos. How many blessings have we missed? Because something we have is not available to Jesus. How many blessings daw po ang na-miss natin
dahil hindi naging available sa Panginoon yung hinihingi ng Panginoon sa atin. How many? Kung hindi inalaw ni Pedro ang kanyang bangka na gamitin ni Jesus, do you think makakahuli sila ng ganong karaming isda? Kung hindi mo binigay ang iyong buhay sa Panginoon, do you think ganyan ka ngayon? Pag hindi tayo sumunod sa Panginoon, napakaraming blessings ang mawawala sa atin. How many have boats that smell like fish, but there aren't any fish in them? Kaya mga magulang at kapatid, huwag tayong magdalawang isip na sumunod sa Panginoon. Lahat po tayo nakakarinig ng tinig ng Diyos. We have the Spirit in our heart. We have our conscience. We have the Bible. We have the preacher in you. You have the brothers in Christ in you. Even the unbelievers, God is using them para marinig mo ang Diyos. And they are confirming kung ano yung sinasabi ng Diyos sa'yo. Kahit sa hindi mananampalataya, kino-confirm ng Lord kung ano yung sinasabi ng Diyos sa'yo. Baka hindi lang natin marinig kasi hindi tayo aware. Pero lakasan natin, i-open natin ang ating spiritual ears so that marinig natin kung anong pinagagawa ng Lord. Baka ito po yung hinihintay ng Panginoon sa'yo, na sumunod ka para mabuksan ang langit sa buhay mo at sa pamilya mo. Amen po ba? Pwede po bang tumayo tayong lahat sa oras na ito? Hallelujah! Ang buhay natin ay nasa kamay ng Diyos, hawak ng Diyos, kontrolado ng Diyos. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng hininga, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Ang Diyos ang may karapatan sa ating buhay. Ibigay natin ang kumpletong pagsunod sa Panginoon. Without any doubt, without any fear, without any hesitation. Absolute obedience. Ipagkaloob natin sa Panginoon. Huwag na kayo magkwenta. Pag may pinagawa ang Diyos, huwag na kayo mag-isip, gawin nyo na lang. Kasi baka hindi nyo pa magawa kapag nagkwenta kayo at nag-isip-isip pa kayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, ipapahiya kong matatalino. Gagamitin ko ang mga mangmang para mapahaya ang matatalino. We should have a childlike faith. Simple lang. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat gumawa ng langit at lupa. Ang buhay ko, ang Diyos din ang nagbigay. Ibinigay ko ang aking buhay, balik sa Diyos. Siya nang kumokontrol ng buhay ko. Ipagkakatiwala ko na sa Kanyang lahat-lahat. And I will obey. At ako'y susunod. Meron po isang awit, sabi po ng awit, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Awitin po natin ito. Alam ba ito ng mga music ministers natin? Praise the Lord. Sige po, ang ganda-ganda ng awit na ito sa kasalukuyang nangyayari sa ating buhay. Because I can face tomorrow. I can face tomorrow. Because He lives. Because He lives. All fear is gone. All fear is gone. Because I know. Because I know He holds my future. And life is worth. And life is worth a living just because He lives. Minsan pa po, because He lives, ano man ang kalagayan natin sa buhay. Let us put our trust in the Lord. Yes, Lord. Minister unto us, Lord. Strengthen our faith unto you, Lord. Cause us to obey whatever it may cost. All things. All fear is gone. Because
ng ating mga puso ang ating inaawit na ito. Dahil buhay ang Diyos, kaya nating harapin ang lahat ng kinabukasan. Tomorrow, all the problems, all sickness, He lives. All fear is gone. All fear is gone. Because I know, because I know He holds my future. And life is worth a living just because He lives. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ito po ang nakatanim sa aming mga puso dahil nandyan ka, dahil ikaw ay nabubuhay, dahil ikaw ay kasama namin, dahil ang aming buhay ay pinagkatiwala namin sa iyo, dahil alam mo ang lahat ng nangyayari sa amin, makakaya po naming harapin kung ano man ang magkahihinatnan ng kinabukasan. Lord, I pray in the name of Jesus, maging personal ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Makilala ka namin personally, Lord, so that we can trust you more, so that we can believe, so that our faith will increase. In the name of Jesus, magpakilala ka sa amin, Panginoon, sa isang personal na pamamaraan. Oh God, in Jesus' mighty name, hindi ko po alam kung ano ang nangyayari sa buhay ng aking mga kapatid sa lugar na ito, maging ang mga nanonood sa FB Live. Hindi ko po alam kung anong sitwasyon na kanilang kinahaharap. Ang mga stress in life, ang mga problema sa buhay, ang mga takot na nararamdaman nila everyday kapag sila'y gumigising, ang mga pag-aalala, ang mga pangamba. Hindi ko po alam anong klaseng buhay na po meron ang iyong mga anak dahil sa takot at sitwasyon ng kanilang mga buhay. Alam mo na lagi silang umiiyak sa iyo, lagi silang tumatawag sa iyo, lagi silang nananalangin sa iyo. Nakikita mo rin kung gaano na kataas ang pag-asa nila o kababa ang pag-asa nila sa buhay na ito. Panginoon, hindi ka umaalis sa tabi ng iyong mga anak. Hindi mo sila nakakalimutan. Bagamat ang akala, Panginoon, ng iyong mga anak, kinalimutan mo na sila. Pinabayaan mo na sila. Dahil sa kanilang sitwasyon na kinahaharap. Panginoon, sa oras pong ito, sa umaga pong ito, I pray, ituro mo sa kanila. Lakasan mong yung tinig sa kanila. Ituro mo sa kanila ang mga bagay na dapat nilang gawin upang makaalis sila sa pangit na sitwasyon na ito ng kanilang mga buhay. Nagpapakumbaba kami sa iyo, Panginoon. Hayaan mong marinig ng bawat isang anak mong iyong tinig. Ipakita mo ang daan, paalis, Panginoon, sa mga problema at kabigatan ng buhay na ito. Samahan mo ang iyong mga anak in the name of Jesus at bigyan mo ng katagumpayan. Hayaan mong maliwanag na marinig nilang yung tinig at maibigay mong instruction, maibigay mo kung anong mga bagay na dapat gawin ng iyong mga anak. At Lord, hayaan niyo po na buong puso na sundin din nila ang ipinagagawa mo upang ang gawa ng kaaway ay mawala sa aming mga buhay, hindi magtagal sa aming mga buhay. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkakamali, sa aming mga pagkakasala. Patawarin mo kami sa mga maling desisyon. Patawarin mo kami sa maling pag-uugali. Patawarin mo kami, O Diyos, sa mga kasalanang nilalagay namin at ninaalagaan namin sa aming mga buhay. Forgive us, Lord. Cleanse us with your most precious blood in the name of Jesus so that we can hear your voice loudly, Lord, clearly. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. So that you can guide us, Lord, in everything, in every place we will go. In the name of Jesus. Tulungan mo po ang iyong mga anak na ito, Panginoon.
You want your children to live victoriously, Lord. Gusto mo na makita ang iyong mga anak na nagtatagumpay, nabubuhay ng may katagumpayan. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, tanggalin mo ang lahat ng hadlang upang hindi magtagumpay ang iyong mga anak. Sapagkat sinabi mo, ang iyong mga anak ay kasama mong pumaparada sa parada ng katagumpayan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We are victorious, Lord. Kami, Panginoon, ay mapagtagumpay na anak mo. Yes, Satanas. Ngayon, nakikita mong para kaming lugbok. Ngayon, nakikita mong para kaming nasa ibaba. Pero hindi magtatagal at ngayon na ang mga anak ng Diyos ay babangon, tatayo, at mangingibabaw. In the name of Jesus, we will live victoriously. In Jesus' name, because we are ready to obey the Lord. Kami nakahanda na sumunod sa Panginoon. Kaya lahat ng tanikala ng kaaway ay nilalagot namin sa buhay ng mga anak ng Diyos, sa kanilang kabuhayan, sa kanilang kalusugan. Nilalagot namin ang lahat ng tanikala ng kaaway. In the name of Jesus, sa kanilang pamilya, nilalagot namin ang tanikala ng kaaway. Hallelujah, Jesus. Ngayon, Panginoon, let your army arise. Let your army arise now, Lord, and defeat the enemy in our lives. Defeat the enemy in our family. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jehovah Nissi, you are our banner. You are our banner of victory over our life. You are our banner of victory over our health. You are our banner of victory over our finances. You are our banner of victory over our family. In the name of Jesus. And thank you, Lord, for that victory. Panginoon, marami pong salamat. Ihanda mo kami sa buong linggong ito. Prepare our hearts. Prepare us, Lord, sa buong linggong ito. At ang dalangin namin ang iyong pagsama at paggabay ay makasama po namin. At nawa, O Diyos, mabigyan namin ng karangalan at mapasaya ka namin sa buong linggong ito sa pamamagitan ng aming buhay at ng aming pamilya. Tinatagubili na po namin sa iyo ang lahat ng mangyayari sa amin at sa aming pamilya sa buong linggong ito. You are omnipresent God. You are omnipotent God. You are all-knowing God. Kaya, Panginoon, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat na mangyayari sa amin sa buong linggong ito. Let God be God, and let all the enemies of the Lord be scattered. Be scattered in the name of Jesus Christ of Nazareth. To you, Father, we give all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Everybody says amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon.